Maraming miyembro ng SSS ang naniniwalang sapat na ang basta may contribution. Buwan-buwan silang naghuhulog. Minsan pa nga, umaabot ito ng 20 o 30 taon. Pero pagdating ng retirement, nagugulat sila. Bakit parang ang liit ng pension ko? Ang mas nakakagulat, hindi ito dahil kulang sila ng hulog, kundi dahil may mga simpleng pagkakamali silang ginawa sa loob ng maraming taon. Mga desisyong akala nila ay walang epekto pero unti-unti pa lang nagpapababa ng magiging pension nila. At ang masama, marami sa mga pagkakamaling ito ay hindi agad napapansin hanggat hindi ka pa malapit mag-retire. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 tahimik na pagkakamali na maaaring ginagawa rin ng maraming miyembro ng SSS. Kung gusto mong masulit ang mga contributions na pinaghirapan mong hulugan, siguraduhin mong mapanood ang video na ito hanggang dulo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Unang pagkakamali, minimum lang lagi ang contribution. Isa ito sa pinakakaraniwang sitwasyon ng maraming miyembro ng SSS. Kapag oras na ng paghuhulog, minimum na lang. At sa totoo lang, naiintindihan naman yon. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng bawat isa. May mga pamilyang inuuna ang pagkain, renta, matrikula ng anak, gamot, at iba pang mahalagang gastusin. Kaya kung minsan, ang minimum contribution ang pinaka-praktikal na desisyon. Wala namang mali kung yun lang talaga ang kaya sa kasalukuyan. Pero dito nagsisimula ang problemang hindi napapansin ng marami. Habang lumalaki ang kita ng isang tao, may ilan na hindi na rin ina-update ang kanilang contribution. Nanatili sila sa mababang contribution kahit mas mataas na ang kanilang kakayahang maghulog. Bakit ito mahalaga? Dahil isa sa pangunahing kriteriya na ginagamit sa pagkukwenta ng retirement pension ay ang monthly salary credit o mas kilala bilang MSC. Sa madaling paliwanag, ang MSC ang salary level na ginagamit ng SSS bilang batayan sa pag-compute ng contributions at ng ilang benepisyo kabilang ang retirement pension. Kaya kahit pareho kayong matagal na naguhulog, hindi ibig sabihin ay pareho rin ang magiging pension nyo. Halimbawa, isipin natin sina Juan at Pedro. Pareho silang naghulog sa SSS sa loob ng 25 taon. Pareho ring bihira silang magpalya sa paghuhulog pero may isang malaking pagkakaiba. Si Juan ay nanatili sa mababang monthly salary credit sa halos buong panahon, samantalang si Pedro ay unti-unting tinaasan ng kanyang contributions habang tumataas din ang kanyang kita. Pagdating ng retirement, posibleng mas mataas ang maging pension ni Pedro. Hindi dahil mas marami siyang taon na ihulog, kundi dahil mas mataas ang naging batayan ng kanyang contributions sa loob ng maraming taon. Mahalagang tandaan na ang magiging pension ay nakadepende sa iba't ibang kriteriya, kabilang ang iyong monthly salary credit, ang bilang ng iyong credited years of service, at ang mga patakaran ng SSS sa pension computation. Kaya hindi rin pare-pareho ang magiging resulta ng bawat miyembro. Ang mahalagang aral dito ay hindi kailangan agad mag-maximum contribution. Pero habang lumalaki ang iyong kita, magandang maintindihan kung paano maaaring makaapekto ang iyong contribution level sa magiging pension mo balang araw. Dahil kung may pagkakataon kang mapaganda ang iyong retirement habang maaga pa, mas mabuting alam mo ang iyong mga pagpipilian. Pangalawang pagkakamali, huminto pagkatapos makumpleto ang 120 contributions. Isa ito sa pinakakaraniwang paniniwala tungkol sa SSS. May 120 contributions na ako. Pwede na akong tumigil. Kung narinig mo na rin ito, hindi ka nag-iisa. Maraming miyembro ang niniwalang kapag naabot na nila ang 120 monthly contributions, wala nang dahilan para magpatuloy sa paghuhulog. Pero ang totoo, ang 120 monthly contributions ay isa lamang sa mga minimum na requirements upang maging kwalipikado sa buwan ng retirement pension. Basta natugunan din ang iba pang requirements ng SSS. Hindi nito otomatikong ibig sabihin na yun na ang pinakamataas na pensyon na maaari mong matanggap. Sa katunayan, habang nagpapatuloy ang iyong contributions, patuloy ring nadadagdagan ang iyong credited years of service. At depende sa iyong sitwasyon, maaari rin itong maapektuhan ang magiging pension computation. Halimbawa, 2 miyembro ang parehong nakaabot ng 120 contributions. Ang una ay tumigil na agad sa paghuhulog. Ang pangalawa naman ay nagpatuloy pa ng ilang taon habang aktibo pa siyang nagtatrabaho at naghuhulog ng contribution. Pagdating ng retirement, maaaring magkaiba ang maging pension nila. Hindi dahil lang sa mas matagal ang paghuhulog ng isa,
kundi dahil maaaring magkaiba na rin ang mga kriteriya na ginagamit sa pagkukwenta ng kanilang pensyon. Kaya kung iniisip mong huminto agad sa paghuhulog dahil kumpleto na ang 120 contributions, magandang maintindihan muna kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong retirement sa hinaharap. Dahil minsan, ang desisyong akala mong makakatipid ka ngayon ay maaaring magkaroon ng epekto sa matatanggap mong pension buwan-buwan pagdating ng iyong pagriretiro. Pangatlong pagkakamali, hindi ina-update ang contribution habang tumataas ang kita. Habang tumatagal, karaniwan ding tumataas ang kita ng isang tao. Maaaring magsimula ka bilang empleyadong kumikita ng 20,000 piso kada buwan. Pagkalipas ng 10 o 15 taon, mas mataas na ang iyong sahod. O baka naman naging freelancer ka, nagkaroon ka ng sariling negosyo o naging voluntary member matapos umalis sa dating trabaho. Pero kahit nagbago na ang iyong pinagkakakitaan, may mga miyembrong hindi na rin ina-update ang kanilang contribution kapag kinakailangan o pinapayagan ng patakaran ng SSS. Bakit ito mahalaga? Dahil ang contribution ng iyong inuhulog ay kaugnay ng monthly salary credit na ginagamit sa pension computation. Kung matagal nang mas mataas ang iyong kinikita ngunit nananatili ka pa rin sa contribution level na akma lamang sa dati mong kita, maaaring hindi rin sumabay ang magiging batayan ng iyong pensyon. Siyempre, may mga patakaran ng SSS tungkol sa contribution ng bawat uri ng miyembro. Kaya mahalagang tiyakin ang iyong contribution ay naaayon sa iyong membership category at kasalukuyang SSS guidelines. Hindi ito tungkol sa basta pagtaas ng contribution. Mas mahalagang tiyaking tama at updated ang iyong records habang aktibo ka pa. Dahil mas madaling ayusin ang mga ito ngayon kaysa kapag malapit ka ng magretiro. Pang-apat na kamalian, putol-putol ang contributions. Isa pa ito sa madalas ay kabahala ng maraming miyembro. May mga nagtatanong, may ilang taon na akong hindi nakapaghulog. Sayang na ba ang mga nauna kong contribution? Ang sagot, hindi. Hindi nawawala ang mga contribution na naihulog mo noon dahil lamang may mga panahon kang hindi nag-contribute. Pero may isang bagay na dapat mong maintindihan. Habang mas mahaba ang panahon na hindi ka naguhulog, maaaring mas mabagal ding madagdagan ng iyong credited years of service. At ang bilang ng credited years of service ay isa rin sa mga kriteria na isinasaalang-alang sa retirement pension computation. Halimbawa, kung ang isang miyembro ay tuloy-tuloy na nakapaghulog sa loob ng 30 taon, habang ang isa naman ay maraming taong walang contribution. Maaaring magkaiba ang kanilang magiging pension kahit pareho silang naging miyembro ng SSS sa mahabang panahon. Kaya kung may kakayanan kang maging consistent sa iyong contribution, mas mabuting gawin ito. Hindi lang para mapanatiling aktibo ang iyong membership, kundi para rin mas maging maayos ang iyong retirement planning sa hinaharap. Panglimang pagkakamali, hindi alam kung paano kinukwenta ang pension. Ito marahil ang pinakamahalagang pagkakamali sa lahat. Maraming miyembro ang masipag maghulog, pero kapag tinanong mo kung paano kinukwenta ang kanilang magiging pension, maraming aamin na hindi nila ito alam. At hindi rin naman nakakagulat dahil hindi talaga simple ang pension computation ng SSS. May iba't ibang kriteria na isinasaalang-alang. Kabilang dito ang iyong monthly salary credit, ang iyong credited years of service, at ang mga formula na ginagamit ng SSS sa pagkwenta ng retirement pension. Pagkatapos nito, kukwentahin ng SSS ang iyong pension at ibibigay ang pinakamataas na halagang kwalipikado kang matanggap. Hindi mo kailangan kabisaduhin ang bawat formula. Hindi mo rin kailangan maging accountant para maintindihan ang sistema. Ang mahalaga, alam mo kung ano-anong kriteria ang may pinakamalaking epekto sa magiging pension mo. Kapag naintindihan mo ang mga batayang ito, mas madali kang makakagawa ng tamang desisyon. Mas malalaman mo kung kailan dapat suriin ang iyong contribution. Mas mauunawaan mo kung bakit mahalagang maging consistent sa paghuhulog. At higit sa lahat, mas magiging handa ka para sa retirement. Dahil ang layunin ng paghuhulog sa SSS ay hindi lang para makumpleto ang requirements. Ang tunay na layunin ay magkaroon ng mas maayos at mas ligtas na buhay kapag dumating na ang panahon ng pagre-retiro. Kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos panoorin ng video na ito yun. Ang laki ng magiging pension mo ay hindi lang nakadepende sa tagal ng paghuhulog. Naapektuhan din ito ng mga desisyong ginagawa mo habang aktibo ka pa bilang miyembro.
Kaya habang may panahon ka pa, sulitin ang pagkakataong maintindihan ng sistema. Suriin ang iyong contribution records. Alamin ang iyong membership status at kung may tanong ka tungkol sa iyong SSS account, huwag mahiyang gamitin ng mga official na serbisyo ng SSS o bumisita sa pinakamalapit na branch. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-share mo ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho na naguhulog din sa SSS. Baka ang simpleng impormasyong ito ang makatulong sa kanila na makagawa ng mas magandang desisyon para sa kanilang retirement. At kung gusto mo pa ng mga practical at madaling maintindihang gabay tungkol sa SSS, retirement planning at personal finance, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.